pag-usapan muna natin itong kay Senator Judge Alan Cayetano kasi sinampahan na po siya. Naku po, patay tayo dyan. Hawak na ng Ombudsman ang mga ebidensya tungkol sa maanumalya ng infrastructure project sa Taguig. Isinumite ito ni Senador Ping Lacson na naniniwalang sapat ang mga ito para kasuhan ng plunder, malversation at graft ang mga responsable. Ang akusasyon pinunahan ni Senador Alan Peter Cayetano na dating kinatawa ng lungsod. May unang balita si Ian Cruz. Isinumite na raw ni Senador Ping Lacson at kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap tungkol sa umunoy mga questionabling infrastructure projects sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano. Naniniwala si Lacson na sapat na ang mga ebidensya para magsampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law laban sa mga responsable. Ani Lacson, kakaiba ang mga anomalya sa Taguig sa mga questionabling flood control projects na una nilang nadokumento sa Bulacan. Gumamit umano ng old and new tricks ang mga infrastructure projects sa Taguig. Kabilang anya ang pagpapanggap sa isang illegal na reclamation project bilang mga slope protection structure na may kasamang ilang ghost project. May mga kaso rin umano ng double appropriation at pag-recycle ng mga larawan mula sa mga luma at tapos ng kontrata para singilin at kubrahin ang bayad para sa mga bagong proyekto. Lahat anya ito, isang tao lang ang kumontrol simula 2019. Mula 2020 hanggang 2025, nasa 14.5 billion pesos anya ang infra projects ng Taguig. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Cayetano na welcome sa kanya ang mga isinumiting dokumento ng kampo ni Lacson sa Ombudsman. Nagulat lang daw siya sa pagkukumpara ng Bulacan sa Taguig patungkol sa flood control projects. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. Nauna nang sinabi ni Cayetano na walang ghost project sa Taguig. Sabi niya, malisyoso ang akusasyon. Alam nyo ba, sinabi mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang interview na rinig ko na walang projects o ghost project dyan sa Taguig. Pero sabi niya, open naman daw silang imbestigahan, makipag-coordinate kung merong investigasyong gaganapin. Pero 2 beses na daw niyang pinuntahan yon at walang problema diyan sa Taguig. Kaya sabi ko, si Lacson talaga kakaiba level ng pagiging intrigera, no? Alam mo to si Lacson kaya tuloy na natutokso itong bayot dahil natutokso, di ko sure kung bayot talaga yan, natutokso bayot dahil sa yung mga ganyang aligasyon niya na kung saan-saan niya yung balita nakukuha. Hindi ko magets kung ano to, para lamang intriga, pero ang alam mong matindi. Ang matindi dito, lahat ng nakakaaway ni Lacson, tila makukulong. Remember, una pikon na pikon si Lacson kay Marcoleta kasi si Marcoleta ilang beses din na nakipag world war, di ba, kay Lacson. Eventually, saan nauwi si Lacson? Si Marcoleta? Nakulong. Ang tanong, eto kayang si Cayetano, makukulong din? Kasi ngayon, tapos na yung pagiging imbestiga kuno ni Lacson. Hindi ko nga alam kung senador ba ito o investigador eh. Hayop yan. Inimbestigahan niya, sinagmit niya sa ombudsman. Ano ba trabaho mo? Mambabatas ba ikaw o dati ka pa rin investigador? Yeah? Hindi mo trabaho, ginagawa mo yung kaipalan na yan eh. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka, ang lahat ng ating struggle, maging opposition, mga administrasyon. Ang asawa ni Cayetano na sila ni Cayetano ang kasalukuyang mayor ng Taguig. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Taguig LGU sa pahayag ni Lacson. Ngayong nagsumite na ng dokumento sa Ombudsman si Senador Lacson patungkol sa Taguig. Iimbestigahan pa rin ba ito ng Senate Blue Ribbon Committee? Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman agawin ho namin sa Ombudsman, nasa Ombudsman na po yun. So hindi ho kami papakialaman ho namin. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, kapag naisa formal na ang membership ng komite, magpapatawag na siya ng investigasyon ukol sa flood control. Isa sa lumutang na magbibigay ng pahayag sa pagdinig ang kapatid ni Senador Cayetano na si dating Taguig Mayor Lino Cayetano. So what I heard is willing, he has documents and mga na pwedeng isumite po sa Blue Ribbon. Pati nga po yung dating mayor po ng Taguig, may mga documents din po nga isusumite. So we will entertain that. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News. Ayun. Ito naman yung sagot ni para mas maganda ipakita natin yung sagot ni Cayetano kasi napaka-importante. Medyo putol yung sagot niya. Yun na kasi style ni Senator ganda ito. Lacson, old style yon yung... Wait. Yun nga kasi style ni Senator
Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo through your other colleagues na, oh, eto mga hawak pagka nagkalaban, or kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree, tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan eh. So, sinampulan niya si Jinggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Chi, Senator Joel. So, 2-all lang score. Eh, sabi niya, hindi. Unahin natin si Alan Cayetano. Okay. So, ano nangyari? At bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So, nung simula siyang magsabi ng mga alegasyon, nakikinig lang ako. Sabi niya, may ghost. Di naman niya sinabi kung saan. So, syempre, sinabi ko lang, wala. O, tapos, inaraw-araw na niya ako. Tapos, totoo na nag-uusap-usap yung mga senador. At alam niya yon. At isang senador nagsabi sa akin, ako mahigit sa isa, Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. But reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling, hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala, di ba? Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo. Kasi gawin, pero nabulagan na naman ako sa post ni Senator. Ang pangit ng ginagawa ninyo, yung ganun-ganun, nagsasapawan ng words. Saan ba galing ito? News 5 ba ito? Panfilo Lacson at sa kanyang mga bagong allegation. Having said that, tamang-tama naman kasi dahil meron na talaga akong mga i-report sa inyo. So, 3 pag-uusapan natin ngayon. Yung kung ano yung similarity sa SONA kontra SONA at ano din po yung kulang na Wag na natin pala play. Ang haba pala niyan. Sorry naman. Pero ito, tingnan ninyo ha. Grabe itong abangan na lang natin yung mangyayari dyan kay Cayetano. Dahil alam mo, ito nga yung nangyari. Anyone na magkanti dito sa mga labit o makaaway ni Lacson ay tila napapakulong. Diba? Halimbawa nga si Marcoleta, pag ito nangyari makulong si Cayetano, medyo medyo hindi maganda ito. Ano ibig sabihin ito? Bakit kontrolado ni Lacson ang ombudsman? O baka naman mismong ang Pangulo. Baka may hawak si Lacson kay Marcos, hindi natin alam. Pero tingnan natin kung makakasuhan ng plunder itong si Cayetano. Pero ang pangit yan kasi mantakin mo, in the middle of impeachment, na alam naman natin si Cayetano ang isa sa pinakamalupit magtanong dyan, ay bigla mo na lang ipapakulong. Anong klase kang judge? Di ba? Hindi maganda. Hindi tama. At ito pang isang issue bago tayo matapos ay itong sagot ni Claire Castro kasi sinasabi nila AI daw ito. Hindi. Ito nakuha ko mismo doon sa website na sagot ni Claire Castro regarding sa racket. Hindi ko alam kung anong racket yan. Baka naman racket na para kumita ng pera. Pero racket. Announce ni Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. And ano pa po ba ang main purpose? Tama yun ha. Tama yung sinabi ni Padilla na yun ha. Yung ang bullet train na pinapangarap na natin lahat. Alam nyo ba, grabe yung sabi ko nga sa inyo sa China 300 plus. Or ang takbo may 400 pa nga ata na bullet train. Hindi mo na kailangang sumakay ng eroplano, mas mura na, makakaikot ka ng buong China. Sa atin niya, kaliit-liit, hindi mo maikot ng train. Kailangan mo sumakay ng eroplano. Kailangan mong, kung hindi roro ka na ilang araw. May ganun pwede ka palang pumunta ng Davao na roro, pero ilang araw daw. Grabe. Eto, gusto ng rocket, bullet train, wala pa nga tayo na supposedly, planado na yan ang panahon ni Duterte, pero kinansila. Yung Mindanao Railway, kinansila. Ng rocket launch na ito. Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin, at ang iakyat natin, at ang itaas natin, ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Yun, sinasabi ko kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms, at ang failed health system. Dito na-irita na siya kasi inulit pa Sabi kasi yung mga tumataas ang kilay, hindi ibaba nyo na yung kilay. Nasagot yan. Ang tinatanong, ano bang meron dyan sa racket? Bakit nyo ba ipupush ang racket? Ang daming nga nagugutom. Sino po nagsabi po niyan? Sa social media po, It doesn't matter kung sino nagsabi niyan. That is the truth. The truth is, gutom ang mga Pilipino. Hindi mo alam? Bobo ka? Tanga ka? O talagang tarantada ka lang? Ako nagtatanong hindi ko sinasabi sa iyo. Tinatanong kita, hindi mo alam na gutom ang mga Pilipino? Huwag mo nang tanongin ko, sino ba nagsabi niyan? Hindi na mahalaga yun. Gutom talaga ang mga Pilipino. Ang taas ng bilihin. Ako naaawa ko Ito walang biro ito
Kaya ako pag nag-tip ako, as much as hindi bababa sa 500, gagawin ko eh. Bakit? Hindi dahil nagyayabang ako. Konting tulong ko na lang din. Sa mga, kasi alam kong underpaid yung mga waiter, waitress, server, security guard, bouncer. Kasi salumuha ko yung mga yan eh. So alam ko talagang mababa ang kanilang arawan. Tapos, sasabihin mo, sino nagsabi niyan? Hello? Are you kidding? Hindi mo alam yan? Ba't mo pa kailangan tanungin kung sino nagsasabing gutom ang mga Pilipino? May mga comments po sa mga post. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa pag-launch ng rocket? Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Yun lang ang sagot niya. Yun ang kanyang paliwanag. Common sense. Parte ng pag-asenso ng Pilipinas ang racket. Ewan ko. Hindi ko alam talaga kung sino nagpasok dito sa tao na ito sa pamahalaan. Yung ang paksilika, hindi nila maipaliwanag sa taong bayan kung ano ang kinaganda nun. Di ba? Sa lingwa, alam mo, marami nagtataka hanggang ngayon. Paano nakapasok yung paksilika na yan? Without the people knowing it, nagulat na lahat ng mga Pilipino, even mga mambabatas natin. Pag-uusapan namin yan sa lalabas namin interview kay Senator Amy. Nagulat na lang lahat na meron na lang bigla-biglaan itong paksilika na to. Alam mo kung bakit? You're not doing your job. Your job is to inform the people. Your job is to make sure that the people understand the program of the president. Yan ang trabaho mo. It is not your job na birahin si VP Sara Duterte. But because you are not doing your job and you are just a toxic official of this government, walang nangyayari. Namimislead ang lahat ng tao. O, ito na naman yung racket, ni hindi mo rin alam ang sagot kung bakit may racket. Kasabi mo, common sense. Aminin mo na lang na hindi ko talaga alam kung bakit ba may racket eh. Aminin mo na lang ng ganun. Hindi yung ang dami mo pang alam at dami pang sinasabi. Sa totoo lang, common sense. Anong common sense sa racket? Sige nga, common sense na kailangan mag-display din tayo ng, meron ng racket ang Pilipinas. Gutom tayo, wala tayong bullet train, racket. Ang mahal ng bilihin, racket. Sira-sira ang karsada natin, racket. Ang mahal ng kuryente, racket. Kasi sabi mo, common sense. Tanga ka? Hindi common sense. Common stupidity. Yan, pwede pa. Pare-pareho kayo tanga.